Hey mga buddy, welcome to my moto. Kung bago ka lang dito, and welcome back. Syempre dyan sa mga buddy natin dyan, welcome back mga buddy. And for today, just like what I've said on the last video, NVH tayo ng 2025 model na to. Although 2024 pa, 2025 Toyota Veloz V. Ito yung top of the line na variant ng Veloz. Pero kung di nyo pa napapanood yung mga creature comforts, features, saka first impression drive natin sa 2025 Veloz V, click nyo lang tong pop-out banner dito mga buddy, mga viewers. Yan, click nyo lang yan, or naglagay ako ng link sa description box sa baba. Pero tapusin nyo muna tong video na to. NVH, N for noise, at 60 kilometers per hour. Naririnig ko yung ugong ng gulong at 60 kilometers per hour. Bridgestone ng goma nito ha. Naririnig ko yung mga sasakyan, no, mga paddy. Naririnig ko. Ang noise level dito parang mas maingay pa siya sa XL7. Engine noise at 80 kilometers per hour. Tahimik naman siya. Medyo rinig ko yung goma dito sa spalto na to mga paddy. LDW in operation. Lane departure warning. Lumiliko-liko din siya pag nag-lane departure warning. Bumabalik. Yun nga lang, kailangan malinaw na malinaw yung linya. Ayan, tatatatat. Pero kahit hindi ka mag-signal, kung medyo bastos ka mag-drive, papayagan ka pa rin eh. Hindi yung lumalaban talaga na ano eh. O, lalabanan ko lang. Malambot lang eh. Yung iba, matigas eh. Mga ibang na-try kong may lane keep assist or lane departure warning, bla bla bla. Siguro insulation nito mga paddy, hindi ganun ka kapal. Pero syempre, pag inapakan mo, maingay. Lalo na't CBT. CBT kasi Anyway, more NVH dyan sa may Calax. Welcome to Calax mga paddy. It's traffic pabalik. Dito sa Calax, ito yung hindi espalto, sementado lang, maraming uneven surface. So makakapag-test tayo dito ng noise level, vibration, saka harshness kahit pa paano. Noise again, at 70 kilometers per hour, medyo may ugong akong naririnig. Mostly, yung ibang nadadrive ko dito, tahimik. Right now, we're driving at 100 kilometers per hour. Nasa normal D mode lang ako mga paddy. It's around 1,600, 1,700 RPM. So, hindi ko naririnig ang makina. Ang naririnig ko is yung ugong ng gulong, konting hangin. Naririnig ko ang suspension nito is close to Ertiga. Medyo may slight firmness siya. Nararamdaman ko yung floor pero hindi siya ganun ka-vibrate. Hindi gaya nung ibang brands na na-drive ko dito. Yung gulong talaga niya medyo maingay. Bridgestone. Siguro naman from the factory pa to kasi 2,900 kilometers pa lang siya. Vibration, nag 100 tayo kanina. Wala namang vibration. Vibration sa suspension. Yan. Lagi naman eh. Madalas. Siyempre, na-absorb niya yung mga uneven surface. Tapos, nagta-translate dito sa ties, sa floor. Yan. Medyo nararamdaman ko yung floor. Medyo babibrate na ganyan. 1,700 to 1,800 RPM ang 100 kilometers per hour niya. Pag nakuha mo na 100, light throttle ka, ayun yung pinakamababa, 1,700, 1,800. Harshness, hindi naman ganun ka-harsh. Semi-duyan na firm. May absorption na nangyayari. Lane keep assist in action. Yan. Lane departure warning, hold the steering wheel. Hawak ko na po. Mas lalo na siguro kung may sakay pa ako. Kasi mas ano yung suspension niya, kahit pa paano, mas lalambot kasi syempre mas lubog ng konti. Let's do some performance driving dyan sa may Sampaguita, Burgring. Welcome to Sampaguita, Burgring mga paddy, where I drive pretty fast just to see car's capability sa mga twisties, KMPB yan, SUV, sedan. Tetestingin natin yan. Dahil hindi porke MPV/SUV to, hindi naman pangganunan to. Siyempre pwede. Kahit ano pwede.
Alright, so first time ko magdadrive dito ng ganito kadilim. It's already 5:42. May pagka-firmness to na may konting duyan. So, steering wheel is the more the angle, mas lumalakas siyang lumiko. Mas sharp siya. Pero pag mabagal na ganyan, hindi masyado. Pag gaganyan-ganyanin mo lang. The more the angle, yon mas lumalakas yung ano niya, yung turning niya. Mas masarap mag-drive ng gabi kasi pag nakita mo yung ilaw, alam mong may kasalubong ka. Naka D mode tayo, tapos power mode. Alright. Try na nga natin mag-sport manual. Up. Brakes. Napakaganda ng preno nito, ang taas ng pressure point. Tayo ng AC muna para mas may power. Woo! Buti na lang nag-auto dim siya, auto high. Di ko na kailangan gawin. Alright. Medyo basa pa naman dito. Tunog is not that enthusiastic for a 4-cylinder. Alright. Full throttle. Woo! Alright. Ilaw. Oh, nag-auto dim, 'di ba? Bright. Ayaw mag-bright. 'Yon. Okay. Again, huwag kakain ng linya kung di nyo kita yung kasalubong. Alright. Yes. Nag-auto upshift siya. Kala ko ba manual mode yan? Pag manual mode, dapat ako lang. Okay.
Medyo madilim tong trip natin ngayon, mga paddy. But it's fun! Woohoo! Brakes, okay pa naman. Iba pala datingan dito paggabi. Alright. Nice. Nice clouds. Dito na tayo sa technical part. Okay. Cool down brakes. Alright. Auto high beam. Woo! Body roll is very minimal. Buti na lang itong CVT na to may fake gears or simulated gears. At least nai-involve ka pa rin yung driver, nai-involve ako. Transition, alright. Oh. Yes, dito ako sa linya ko. Nayayakap ako nung upuan. Brakes are still fine. Doing good. Ganda ng goma, ah. Grabe, night drive. Alright. Woo! Okay, we got up on a motorcycle, mga paddy. G-force. Okay.
Brakes, napakalakas pa rin ng preno. Ayos na ayos. Nagpanic yung hazard. Okay. Alright. Last corner. We survived the night run. Midnight. Alright, last corner. Sarap ng handling ng Veloz ah. Though it's not that torquey. Okay naman. We survive. Brakes are still good mga buddy. Oh, lakas pa rin no. Oh, ABS still working. Okay, KMPB or SUV, dahil SUV to sa papel. Handling is good. Pag straight line lang na ganyan, tapos may iiwasan kang epak, hindi siya ganun kabilis. Pero once na mas malaki na yung steering angle, yon. Pag mas malaki na siya, halimbawa gumanong ka na, yon, mas mabilis na siya. Pero pag yung ganyan lang, may iiwasan kang epak, wala, mabagal sa center niya. Sa center niya, yan. Ibig ko sabihin yung center, yung center movement niya. Brakes, walang fading, at least dun sa takbo na yon. Wala naman tayong masyadong nakot na traffic, isang motor lang. Seats, niyakap niya akong maigi, mahal na mahal niya ako. Yakap niya yung dito ko, yung balikat ko. Hindi ako masyadong gumagalaw dito mga buddy. Kaya okay itong upo na to, at least sa body size ko. Siguro mas malaki sa akin ng konti or mas malapad, mas yakap lalo. Suspension, wala akong naramdaman na takot. Dahil ito ay torsion beam din. Most MPV/SUV naka-torsion beam. Most of them are 1.5 liter or 1,490 plus or 60 plus cc. 138 Newton meters of torque. 105 horsepower. From that inline 4. Okay naman siya downhill. Of course, wala akong sakay. Maganda handling nito. Especially kung medyo magaang siguro kayo sa auto. Kunyari, family of 4. Tapos konting bagahe. Okay ito. Pero loaded, babangka-bangka na rin to. Siyempre, bibigat sa suspension. Kakakit to ng Baguio. Or kung ano mang mas mataas pa. Kung may sakay ka man dyan, kayang-kaya naman yan. But anyway, meron pa tayong test mga buddy. Diyan naman tayo sa Sungay. Welcome to Sungay mga buddy, where I drive normally. Normal drive lang. Walang power. Meron kasing eco mode, power mode, saka normal mode. So normal mode lang tayo, tapos iwan lang natin sa D yung transmission. Saka dito rin tayo magte-test ng isa pang harshness. Yung tinatawag kong vibrato test. Kasi dito mas dito, kalsada dito mga buddy, mas harsh. Mas hindi siya even. Madaming sobrang uneven surface dito. So yan, half throttle on the gas pedal or throttle pedal. Right, Sungay. Iisa lang ako, may buwelo. Half dip yung throttle natin mga buddy. Ayan, walang buwelo. Wala rin naman akong sakay, so hindi ko rin ma-conclude. Pero so far, sa ganitong takbuhan, maandar naman. Ito na yung vibrato test natin. Excuse me. May konting ganun. Kasi may konting firmness talaga siya. Pero hindi naman siya
sobrang harsh. O, hindi naman siya harsh, hindi naman nakaka-irritang harsh. Okay naman, tolerable harsh. Yes. Overtake pa tayo. Bagal ni Kuya eh. Nahan ko na. Tarik to sa camera, baka hindi masyado. Pero kung di pa kayo nakakadaan dito, matarik talaga pag napadaan kayo dito, pag nakita nyo. Somehow, matarik na rin. Ramdam na ramdam dito yung vibration kasi yung kalsada dito talaga, maraming uneven surface. Sementado, tapos hindi siya smoothest or smoother of the smoother. Dito, wala sa libro na itong kalsada na to yung smooth. Sementado siya, pero ma-vibrate or whatever. Alright, cambio. I mean, fake gear or simulated gear, simulated shift. Ito yung magandang CVT. Para sa akin, para sa akin. Yung may simulated gears or fake gears. Sige, akyat. Tayo nga natin to. Alright, dito tayo sa view deck. Let's have more sungay. Another sungay or hairpin turn. Alright, walang buwelo. I assume first gear ko, no? Ganda naman ng CVT nito. Maganda naman, mga padi. Hindi mo na kailangang utusan. Kahit naka-steady yung throttle or release ka ng throttle, medyo light throttle ka lang. Pag nakadetect siya ng ng mataas na angle or nahirapan yung makina, kusa siyang siguro ihigpit yung belt. Pupunta siya sa highest torque or kumbaga first gear sa manual. Steady lang yung pako, mga buddy, steady lang. Or release, steady release. Hindi ko babaonan kung di kailangan. Yan, steady lang yan. Right now, we're averaging 9.2 kilometers per liter, mga padi. Nung nakuha ko to kasi medyo almost full tank. Hindi ko na pinakaragahan muna. And chinek ko lang yung niya kanina, 9.4. So, sa driving na to, paakyat. Tapos, Sampaguita Burgring, medyo apak. Tag 9.2 siya. Malamang tataas pa yan pag expressway na tayo ulit, pauwi. So, may margin of error yan. Madalas yung mga nasa ECU. At least 0.5 to 1 liter. Based on experience, based on experience. But anyhow, mga padi, nandito na tayo sa taas. Yan ang ating naging NVH and performance, braking, power, vibrato test sa 2025 Toyota Veloz V. Maraming camera angle, may left and right, may front and back, may top view, LDW, lane departure warning or lane keep assist, merong collision warning, may auto high beam. Of course, LED screen, kita nyo naman, ang liwaliwanag with LCD speedometer display and fuel gauge display. LCD sa kanan, LED sa kaliwa. And of course, yung usong-uso ngayon, yung infotainment na may Android Auto and Apple CarPlay. Yes, meron tayo niyan dito, yan. Android Auto and Apple CarPlay. 1,258,000 nga ba? Correct me if I'm wrong. Yan ang mapapala nyo pag trip nyo ang Veloz V. May auto hold, yan. Auto hold. Ito, nakatulong sa inyo itong video na to sa pagde-decide kung kukuha kayo ng Toyota Veloz V. I-hit naman yung like button, katabi yun ng subscribe button, nandito yan, mga padi, pakidot-dot nyo na lang ng pakidot-dot. And kung nakatulong talaga to or nag-enjoy kayo sa ating road trip for today, although medyo madilim, pasensya na kayo dahil sobrang busy sa store. Paki-hit naman yung subscribe button kung di pa kayo subscriber sa channel, mga padi. That way, papaalalahanan kayo ni YouTube kung may bagong videos
si Mab Otto sa kanyang channel or yung mga videos na hindi nyo pa napapanood, baka i-feed ni YouTube sa inyo para mapanood nyo naman. And another shameless plug, pag naligaw kayo ng market dito sa Taguig, meron kaming bagong kiosk dyan ni Commander-in-Chief, which is called Buko Twist. We sell buko smoothies, pure buko juice, fresh daily. Pakita nyo lang tong video na to, halimbawang naligaw kayo dyan mga padi sa market and naisipan yung bumili ng buko juice or buko smoothies. Daan na kayo sa aming store dyan sa Fiesta Market. Doon yung sa may mga kainan malapit sa parking. Pakita nyo lang tong video na to or yung mga nakaraan kong video na sinasabi kong meron kayong discount once na pinakita nyo tong video na to. Pakita nyo tong video na to para meron kayong katunayan na meron kayong discount. Bibili kayo sa Buko Twist Market branch. Anyhow, thank you for watching mga padi and I will see you again on the next video.